pagdating naman, ito naman, Sir Jeff, ang karamihan, sabi niya, pagka VAT refund, o sabihin natin, kung mag-apply ka ng refund sa BIR, sabi niya, nako, kapag kayo daw ay nag-file ng refund sa BIR, asahan po ninyo na merong LOA na darating. Tama po ba yun? Yun talaga ang conception, no? Yan ang conception. Pero under the EOPT, yan i-discuss ni Cas Joseph sa inyo. Oo. Yung VAT refund na yan. Yan ang sinasabi nyo, naku, kung meron man sobra, bigay mo na sa BIR. Huwag ka na mag-apply ng tax refund. Kundi sasakit ang ulo mo. So ano masasabi mo po, Cas Joseph? Yung procedure po, sa refund, lagi po yan may kaakibat na LOA. Kasi it will be under investigation. Ang papel lang namin, ang document lang namin to support the investigation, isa lang yung letter of authority. So pag mag-iimbestiga, refund man yan o regular audit, dapat may letter of authority. But under EOPT, yung refund natin sa VAT, na-classify siya into low risk. Parang we naked siya into risk, low risk, medium, and high risk. Then, bakit yun ang term na ginamit ninyo? Low risk, medium risk, high risk. Bakit? Ano bang risk na meron parang sa taxpayer? Ang nakikita ko dito, Doktora, ang binigyan pansin ng law, yung mga maliliit. So, pag na-classify ka ng into low risk, parang hindi ka na you will not be subject to any investigation anymore. Hindi ka na. So yung investigation will stay to medium and high. Then isa pa dito sa benefit ng sa EOPT, binigyan na talaga siya ng days to complete the investigation. Nilagay na talaga na 180 days. Dahil nung sa previous provisions, wala siya. So dito sa EOPT, meron na tax code. At idagdag ko, ang low risk kasi ng pagre-refund din ng value-added tax. Ito po yung mga erroneous lang po na nakapagbayad siya na hindi naman dapat. So hindi na in-issue ito ng LA. So, i-analyze lang po na nagkamali siya dahil pagmansan, yung mga mathematical computation, yung mga ganun lang. So, mabilis lang ang pag-refund po namin yan. Hindi na po, wala na pong LOA, mga yan. Pagka ganyan, wala nang LOA. Wala na, oo. Kasi syempre, yung mga taxpayer, hanggang maaari, ayaw nila makatanggap ng LOA. Tapos sabi niya, kung ako mag-file ng ganyan, parang ako nagsabi, bigyan mo ako ng LOA. O, di ba? Baka malaki ang negosyo niya. Hindi, ganun ang sinasabi. Ganun lang niya sinasabi. Kung meron kang maliit lang naman, nagkamali ka man, huwag ka na mag-file ng bigay mo na lang sa BIR para pinasubakitan. Kaya sabi ko, teka nga, matanong ko nga yan kay Sir Jeff. Pag ganun na ayaw mo na talagang i-refund yan, you can make adjustments on your succeeding VAT return, quarterly VAT return na ifa-file mo. Pwede naman ganun eh. Pwede naman. I-adjust mo na lang kasi nagkamali ka nung una eh. Hindi ba? So, kung nagkamali ka sa first quarter, pwede mo siya i-apply sa second quarter or sa third quarter. I-adjust mo na lang. As an adjustment na lang. May explain naman yan kapag ikaw ay ma-audit.